po si Elma Alvarez. Nakatira po ako sa Imus, Cavite. 48 taon na po ako. Dati po, naglalabada po ako. Pinagkakasya rin namin yung kung magkano ang kita ako sa isang araw. Minsan, yung amo ko nagbibigay sa akin ng ulam. Yun. Ang anuhin ko na lang, bigas na bibilhin ko. Yung iba, ipunin ko para makabayad ako sa bahay. Nagsimula, yung anak ko, nangalakal siya. Sabi sa akin, ma, samahan mo ako, ma. Ngayon, sabi ko, sige, samahan kita, pangalakal. Ang kaso, nahihiya ako kasi primero pa nga lang ako nangangalakal. Hindi muna ako nangalakal. Umuwi kami. Nak, ayaw ko kasi nakakahiya. Pero sabi niya, masasanay ka rin, ma. Silang ang nagdampot. Ako, nakatingin lang ako sa kanya. Yung kalakal na dinadampot niya, ako ang nagpapasok sa sako. Yun. Siyempre, na ako, nasanay na ako. Kasi minsan, mayroon namang gabi na naglalabas sila sa gabi. Yun, nangangalakal kami sa gabi. Susumikap po kami sa pangangalakal. Kasi sa hirap ngayon po, yung asawa ko walang trabaho, or extra, 8 ang aking anak. Parang pinagkasakto lang namin, kahit sa isang araw, isang beses makakain kami. Basta masaya lang ang amin pamumuhay. Hindi kami mag-aaway, basta tahimik lang. Basta magsusumikap po kami na tuwing mga ngalakal, tapos nagbibenta kung wala kami makain. Siyempre, mga anak ko minsan napasok. Minsan walang baon, hindi naman po naghihingi yung mga anak ko na, ma, baon ma. Basta ang sabi lang nila, mama, magsusumikap po ako mag-aral para kung ako ay makatapos, matutulungan kayo. Tanggap po nila minsan yung mga anak ko, nag-aasin. Minsan pag may tuyo, yun, linalagyan yung kanin ng tuyo. Mahirap talaga kung tutuusin kasi siyempre kahit nga pagkain namin, mahirap eh. Kapag minsan, naghihingi kami ng tulong ng mga kaibigan. Yan, minsan nakakaraos kami, nakakabayad kami ng bahay, kuryente. Yun. Kasi mahirap naman kung katulad dyan, pag hindi ako makapangalakal, minsan nabibisi ako, naglalaba ako. Yung anak ko, yung hindi sa nakakapasok, kasi sinasama ko sa pangangalakal. Siyempre, nagsusumikap din yung anak ko, pati ako, magsusumikap na rin ako mangalakal kasi para kami mabuhay. Kasi kung hindi ako magsumikap, yung anak ko nga nagsusumikap, ako pa ba na hindi ako magsumikap, na ako ang nanay, na para kami makakain ng kompleto. Sabi ko, sige, mangangalakal ako araw-araw para ang mga anak ko hindi mahirapan. Mahirap ang pangalakal, pero tinitiis ko talaga kasi siyempre, kahit mainit, tinitiis ko yan. Kailangan talaga ako mangalakal. Yung mga anak ko, iniisip ko para makakain lang. Kung hindi ako mangalakal, anong kakainin? Di gutom. Yun ang inano ko, sabi ko, kahit mainit o ano man, o hating gabi, titiisin ko kahit puyat, okay lang. Basta, yung anak ko, iniisip ko yung mga anak ko. Siyempre, mga anak ko maliliit pa. Kailangan ko talaga yun magsumikap na mangalakal ako. Nang nauwi ko, pag ako nagbibinta, minsan 150. Bumibili ako 1 kilong bigas, tuyo, kung ano ang minsan kape. Mababait po yung mga suki. Pag nakikita po ako, binibigay yung kalakal. Ay, bakit ngayon lang kayo yung kalakal nandito na? Yan, hindi ako nabili ng kalakal, sila nagbibigay sa akin. Nakakaranas ako minsan, nasusugatan ako kasi hindi ko alam, may lata pala yung nakabuka, pag ganyan ko, nasusugatan ako, minsan may uod. Tinitiis ko yun, yung uod na yun, siyempre nandoon yung kalakal, kailangan ko kunin. Di bali. Naghahanap buhay kami nangangalakal, hindi naman kami argabyado. Marangal naman yung ginagawa namin, hindi naman kami umaano sa mga kung ano-ano. Opo, masaya po kami. Kahit papaano masaya kami kasi nandiyan nakikita ko yung mga anak ko. Buo ang pamilya po namin, hindi kami nagkakawatak-watak. Huwag sila walang pag-asa. Magsumikap sila kahit papaano. Kasi tayo naman, kahit sabihin tayo naghihirap, mayroon din pag-asa kahit sa bandang huli, magkakameron din tayong pag-asa. Magsumikap tayo para di tayo mahirapan. Ipagtiwala natin sa Diyos ang ating ginagawa. Samahan ng sipag at tiyaga. Laban lang!